And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH, Luzon, Visayas at Mindanao. At eto na ang pinaka maiinit na balita mga kababayan na atin pong nasagap ngayong araw mga kapatid. Nako mga kababayan, katunying po mga kapatid ay ito sa personal ko lamang itong interpretasyon. Para po kasing naghuhugas kamay si katunying mga kababayan, no? Matapos pong pagpiestahan ng mga DDS mga kapatid, itong kanyang aligasyon, no? Laban kay Senator Risa about insertion. Ngayon mga kapatid, si Katunying po ay parang nililinis itong kanyang sarili, no? Dahil tinawag nga siyang fake news ni Senator Risa or ng Liberal Party. Kung hindi ako nagkakamali, buong Liberal yata talagang sumama ang loob sa kanya dahil sa kanyang ginawa, no, laban kay Senator Risa. At dito mga kababayan ay parang sinisipa ni Katunying mga kapatid, no, ang mga DDS dito. Na para bang pinapalabas daw, no, na may mali siya, no, itong kanyang mga sinabi or inexpose na insertion ni Senator Risa. So dito mga kababayan, magre-react po tayo ngayon sa kanyang live, no, at bigyan po natin ng ating sariling opinion at reaction mga kapatid itong kanyang mga sinabi dito. Tatlo po yung topic natin dito mga kababayan, pero putol-putulin ko na lang yata pag-upload para hindi po masyadong mahaba. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito na mga kapatid, pakinggan muna natin dito si Katunying. Ito, babasahin ko lang ito para ito commercial lang to, commercial. Kung ayaw mong gamitin ng mga DDS ang mga expose mo tungkol kay Risa Hontiveros, huwag ka nang mag-expose, huwag kang magalit. Ano ba purpose mo? Bakit ka nag-expose? Imprint Courier. Ayan. So, merong nag-comment sa kanyang live, no, na nagsasabing kung ayaw mong gamitin ng mga DDS, kasi nga mga kapatid, yung mga papel na ipinakita, no, ni Katunying dito mga kababayan sa kanyang naunang mga live stream, no, ito po yun mga kapatid, no, ito po yung ginamit mga kababayan ng mga DDS para idiin si Senator Risa Hontiveros, no, dahil dito mga kapatid sa inexpose ni Katunying na di umano'y dokumento galing sa Senado, no, ito po mga kababayan ang paulit-ulit na ini-edit, no, ng mga DDS, no, at kung ano-anong mga tawag nito, mali siya or mga aligasyon na yung kanilang ibinabato mga kababayan kay Senator Risa Hontiveros. So may nag-comment dito, no, na kung ayaw mong gamitin ng mga DDS sa mga expose mo tungkol kay Risa Hontiveros, which is hindi naman talaga matatawag itong expose mga kapatid dahil dininay na nga ni Senator Risa, no, na wala siyang insertion at lahat ng ginawa niyang amendments ay legal. No, sabi dito, wag ka mag-expose, wag ka magalit, no? Sabi dito, pinagsabihan siya dahil nag-react nga si Katunying dito mga kababayan sa mga lumalabas na balita ngayon na di umano'y fake news siya. Ito, tuloy natin. Ito namang iba nating mga kababayan. Ang dating para bagang kaya po sinasabi ko na wag niyo namang akong i-misrepresent kasi ang kaya siguro naiinis sa akin yung mga kakamping dahil kapag may mga gumagawa kasi ng vlog gamit itong live natin, para bagang ang sinabi ko magnanakaw si Risa Hontiveros. Well, Katunying, technically hindi mo naman sinabi, no, straight, no, kay Risa Hontiveros na magnanakaw siya, no, dahil sa kanyang insertion. Pero Katunying, no, base sa pagkakaintindi ko sa sinasabi mong expose na kung saan pinagdidiinan mo pa talaga dito itong mga insertion ni Senator Risa about flood control, no, dito pa lang may mali siya na talaga. Di ba mga kababayan?
Kaya nga nag-react si Senator Risa eh. Dahil yung presentation mo, no? In my personal opinion mga kababayan base sa kanyang mga in-expose dito, no? Na flood control insertion ni Senator Risa, para bang pinapalabas na dito na walang pinagkaiba si Senator Risa mga kabatid dito sa mga nadawit na senador tulad ni Villanueva, ni Estrada at ni Revilla. No, pati na si Binay pala mga kababayan kasama din. Di ba? Yun yung parang mensahe niya dito eh. No? Na kung saan mga kababayan, hindi po talaga ito tinanggap ng mga supporters ni Senator Risa. Kasi ang ginamit pa naman yung term dito mga kababayan is insertion. At gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kabatid, yung word na insertion na yan, no? Yan po ay mainit talaga sa pandinig ng taong bayan. No? Kasi pag sinabi mong insertion, no, tumatak na po sa isip ng mga Pilipino na nakaw, no? Or may pagnanakaw na ginawa ang isang politiko dahil sa insertion. Kasi nga mga kababayan, itong word na insertion na ito, na-highlight ito, na ito yung ginamit na term ng mga magnanakaw na politiko na kung saan kumikickback po sila ng 30%, 25 to 30% mga kapatid. Ngayon, ito yung ginamit mong term, no, kay Senator Risa Hontiveros. 'Di ba? At hinighlight mo pa talaga, no? Pinagdiinan mo, ini-stress mo pa talaga itong mga flood control insertion di umano ni Senator Risa Hontiveros. Oh, dito, no, dito nagalit sa iyo ang mga supporters ni Senator Risa. At dahil din dito sa hinighlight mong yan, Katonying, no, diyan po nagkaroon ng malisya, no, itong mga DDS laban kay Senator Risa. Na kung saan ito din ang ginamit ng mga DDS, ito mismong part ng video na ito, no, ang ginamit ng mga DDS sa TikTok, sa Facebook Reel, no, para gawan ng kung ano-anong kabulastugan ang pangalan ni Senator Risa. Oh. Kasi the way mo dinideliver, no, yung mga impormasyon na nakuha mo di umano galing sa Senado, no, ay parang lumalabas talaga, no, na maanomalya din, no, na senador itong si Senator Risa Hontiveros. Oh. Yun Katonying. 'Di ba? Yun kumbaga the way mo kasi ipaliwanag para bang questionable din si Senator Risa. Oh, hindi mo nga sinabi, no, ng diretsahan na magnanakaw si Senator Risa, pero you are insinuating, no, na ganun si Senator Risa. Tuloy. Para bagang sinabi ko ay walang ya si Risa Hontiveros. Wala po. Hindi mo sana ginamit yung salitang insertion. 'Di ba? Kung hindi naman 'yan ang interest mo, no? Hindi mo naman kagustuhan na batikusin, no? Terahin ng mga DDS itong si Senator Risa, dapat ang ginamit mong term is amendments. 'Di ba? 'Yun ang dapat mong ginamit na term. At mas in-educate mo pa sana itong mga taga-subaybay mo, no? Na magkaiba ang amendments sa insertion, no? Dapat ganun ang paliwanag mo. Kanya nga lang ginamit mo na term dito talaga is insertion eh. Na kung saan yung term na yan, no, tumatak na po sa isip ng mga Pilipino yan na pag may insertion ng isang politiko, ibig sabihin may kickback siya na 25 to 30%. Oh, yun. Katonying, tuloy. Pwede nyo pong gamitin yung mga ginagawa namin dito, yung mga pinipresenta namin dito, pero wag nyo namang palilitawin na sinabi kong magnanakaw si Risa Hontiveros dahil wala naman akong pruweba dun. Hindi mo nga sinabing magnanakaw si Senator Risa, pero yung deliberation mo sa mga bagay na yan, kung saan pinagdidiinan mo nga ito, hina-highlight mo pa yung mga flood control dyan, parang gano'n na nga. No? You are insinuating na magnanakaw si Senator Risa. Gano'n lang yun, tuloy.
In the same manner, hindi ko rin po pwedeng sabihin na lahat ng mga senador na may insertion ay magnanakaw. Hindi po ako kasing katulad ninyo na padalos-dalos. Ang problema nga, pag ang senador or kahit sinong politiko, no, dahil ang yung insertion na word na yan, tumatak na po talaga yan na pangit, no, sa isipan ng mga Pilipino. Every time na gagamitin mo yan sa kahit sinong politiko, hindi lang kay Risa Hontiveros, no, sa kahit sinong politician, pag sinabi mong may insertion si ganitong politiko, automatic yan, no, sa isipan ng mga tao, corrupt si politiko. Kasi ang insertion nga na word, no, ay yan na po ang tumatak sa isip ng mga tao na ginagamit ng mga corrupt na politiko para sila ay kumikbak ng 25 to 30%. Ganun lang kasimple yun, Katonying. Tuloy. Pinapakita lang po natin to sapagkat ito po yung facts. Wag niyo misrepresent. Okay, tayong talamitam dito, mag-iskrimehan tayo ng Wag daw i-misrepresent. Yung deliberation mga Katonying, parang misrepresentation na nga eh. Well, kung sa akin, siguro kung ako ang makikinig, no, dahil binalikan ko talaga tong mga video niya na nag-viral mga kapatid, binalikan ko. Well, ako siguro, no, may intindihan ko yung ibig mong sabihin. 'Di ba? May intindihan kita. Pero tandaan mo na hindi lahat ng mga Pilipino, no, nakakaintindi sa mga lingwahe na binibitawan mo. 'Di ba? Ang sa kanila lang is kung ano yung humighlight sa isip nila na mga words, no, about particular about corruption, yun na, no. Wala na silang pakialam kung ano pa yung explanation mo. Basta pag may insertion si ganitong politiko, automatic papasok agad sa isip ng mga kababayan natin na magnanakaw yung politiko na yan dahil may insertion siya. Oh. 'Di ba? Yun eh. Parang word na pork barrel mga kababayan. Oh. Pag narinig mo na itong politiko na ito, may pork barrel to. Automatic yan mga kapatid. Ang nasa isip agad ng bawat Pilipino, corrupt yan. Corrupt yung politiko na yan, may pork barrel eh. Dahil noon, no, itong sila Jinggoy Estrada, sila Revilla, no, itong si Villanueva, si Enrile, no, yan yung naging dahilan eh, kung bakit sila nakulong eh. Dahil sa issue ng pork barrel scam. Kaya pag naririnig nila na itong politiko na to, may pork barrel to, automatic corrupt na agad ang nasa isip nila. Ito ding insertion ngayon, ganun din yan, Katonying. Pag narinig lang nila, no, na may insertion si ganitong politiko, corrupt na rin ang nasa isip ng ating mga kababayan. Kaya dapat, no, in my personal and humble tawag dito, suggestion sa'yo, next time, no, dapat siguro pag-aralan mo muna yung mga words na bibitawan mo sa iyong social media. Tinake advantage kasi ng mga DDS itong mga inilabas mo sa iyong social media. Ngayon, hindi mo masisisi kung bakit ka binabalikan ng mga supporters, no, ni Senator Risa. Dahil nga yung deliberation mo sa mga ipinahayag mo dito sa iyong social media at doon sa iyong istasyon na kinabibilangan is parang ang nagnanakaw si Senator Risa dahil meron siyang insertion tapos pinaulit-ulit mo pa, hinaypin mo pa, no, itong mga flood control niya. Ganun talaga ang pagkakaintindi niyan, no, ng iba nating mga kababayan, kaya hindi mo masisisi kung bakit ka, no, tinuligsa ng mga supporters ni Senator Risa Hontiveros. Tuloy. Nung karunungan dito, dahil alam ko naman na pare-pareho po tayong mga may nalalaman sa batas o one way or the other. Pero wala po tayong sinasabi na magnanakaw si Senator Risa. Ayun po yung pinabanggit ko. Kung DDS kayo, galit ko kayo kay Senator Risa Hontiveros, pwede niyo pong gamitin yung aking facts na inilalahad
Pero wag niyo sasabihin sinabi ko na magnanakaw si Risa Ontiveros. O, di ba? O, sabi niya kung DDS kayo, pwede niyong gamitin yung aking facts na inilahad sa inyo, which is ito nga. No? Pero wag niyo daw sabihin, no, na sinabi niya na magnanakaw si Senator Risa. Diba? Katanying, parang kinokontradict mo yata dito yung sarili mo. Diba mga kapatid? Oh, do you think, no? Yang mga sinabi mong yan, susundin ang mga DDS yan. Oh. Gagamitin lang nila yung video mo for the sake, no, dito sa mga Duterte. Wala na silang pakialam sa intention mo, no, or sa dahilan mo kung bakit mo inere yan. Wala na silang pakialam sa kahit anong paliwanag mo, no. Ang sa kanila lang dyan, nag-feed ka sa kanila ng isang impormasyon na pwede nilang gamitin laban dito kay Senator Risa. Oh. Halimbawa na lang, mga kapatid, no, yung issue sa PhilHealth na ilang beses nang naipaliwanag ni Senator Risa, pero ang mga DDS, mga kababayan, itong SMNI, no, paulit-ulit nilang nire-recycle, mga kapatid, yung issue ni Senator Risa about sa PhilHealth funds noon, no? At paulit-ulit nilang pinagdidiinan na kinurap ni Senator Risa yung PhilHealth funds. Na kung saan pinaliwanag na yan ni Senator Risa, no? Ang tanong, nakinig ba ang mga DDS sa paliwanag ni Senator Risa? Hindi. Dahil itong mga DDS na ito, no, hindi lang basta ito, supporters ni Digong. Itong mga DDS na ito, no, ito po'y sumasampalataya na kay Duterte. At wala na silang pakialam kung ano ang paliwanag nitong mga kritiko ni Duterte. Basta pagka binira ni Duterte, no, nakita nilang hindi maganda ang relasyon ni Duterte sa politiko na yan, tulad kay Hontiveros, no, galit na rin sila. 'Di ba? Susundan nila kung ano yung yapak ni Tatay Diggs nila. Oh. Kaya Katonying, next time, mag-ingat ka sa mga binibitawan mo. 'Di ba? Tulad niyan, willing kang ipagamit ang iyong mga videos, no, dito sa mga DDS. Ikaw na mismo nagsabi, yung mga facts na nilatag mo, pwede nilang gamitin. Wala na silang pakialam sa sinasabi mo na kung pwede lang, wag nyo namang palabasin na sinabi kong magnanakaw si Senator Risa. Wala silang pakialam dyan. Ang sa kanila lang, nakita nila na may hinighlight ka, may naka-highlight dito na mga insertion sa flood control ni Risa Hontiveros, yan lang, sapat na sa kanila yan. No? Ito na ang inaantay nila para matira nila, masira nila ang pagkatao ni Senator Risa. Ganun lang 'yon, Katonying, no? Wala silang pakialam sa iba mong sinasabi. Basta yung kanila yung mga impormasyon lang na pwede nilang magamit para sirain ang pangalan ng isang politiko or ng isang anti-Duterte. Yun lang ang kanilang pipick upin diyan, no? Yung ibang mga paliwanag mo, wala silang pakialam sa iyo. Tuloy. Wala po akong ganung sinasabi, tapos sasabihin ninyo na si Tunying umaatras na, lumalambot na, etc. Tandaan ninyo, ang tawag niyo sa akin. Well, kung ako naman ang tatanungin, no, base dito sa mga sinabi mo, no, hindi ko na lang pinakita sa inyo ang simula, mga kababayan. Kayo na lang ang bumisita sa channel ni Katonying, ano. Kasi kung ako ang mag-i-interpret dito sa kanyang mga ginagawang explanation ngayon, masasabi ko, mga kapatid, na para bang naguhugas kamay siya. No, naguhugas kamay na siya doon sa kanyang mga pinakalat na di umano'y impormasyon galing sa Senado. At ngayon ay nililinis na nga niya itong kanyang sarili. No, at sinasabi niya dito na hindi daw niya inakusahan si Senator Risa as magnanakaw na klaseng senador. 'Di ba? Pero gaya ng sabi ko sa inyo, mga kapatid,
kung babalikan natin itong mga nauna niyang sinabi, pati yung sa radyo niya, mga kababayan, ini-emphasize talaga nila dito, mga kababayan, na si Senator Risa. Base lang to sa aking pagkakaintindi. No, ewan ko kung paano nyo naiintindihan itong mga sinabi dito ni Katonying, mga kapatid. Base sa aking pagkaintindi, para bang pinapalabas niya rin talaga kasi na walang pinagkaiba si Senator Risa Hontiveros dito sa mga senador ngayon na naha-highlights, mga kapatid, no, tulad ni Estrada at ni Villanueva. Parang ganun talaga, mga kababayan, yung pagkaintindi ko sa kanyang mga sinabi. Kaya nasabi kong parang naghuhugas kamay na rin, no, si Katonying ngayon at nililinis niya itong kanyang pangalan matapos siyang bansagan na fake news, no, nila Senator Risa Hontiveros. Tuloy. Minsan DDS. Ang tawag nyo sa akin minsan loyalist. Ang tawag nyo sa akin minsan balimbing. Kung ano-ano tinatawag nyo sa akin. Kasi natutuwa kayo sa akin pagka pareho tayo ng stand sa issue. Pero kapag ang aking sinasabi ay hindi na sang-ayon sa inyong stand, ang tawag nyo sa akin kung ano-anong pangalan. Well, hindi mo naman pwedeng questionin yung mga taga-subaybay mo. 'Di ba? Nangyayari talaga 'yan, no? Kahit saang political colors, 'di ba? Kahit ano pang paliwanag mo diyan, no? Yung mga loyalista, no? Yung mga loyalista talaga, pag halimbawa nagbitaw ka ng isang statement na medyo against kay PBBM, no? Tatawagin ka talaga ng mga loyalista na balimbing. Sa mga DDS din, no? Pag nagbitaw ka ng mga statement laban sa kanilang puon na si Digong, ayun, tatawagin ka talaga nilang traidor. Balimbing, kung ano-ano pa. Ganon sila 'Di ba? Ganon yung mga DDS At hindi lang 'yan, mga kapatid. Ito pang mga nakakataas sa mga DDS, no? Ang bibira sa iyo, no, at tatawag sa yung balimbing. Tulad ni Bongo dati. 'Di ba? Nung hindi nagsasalita si Bongo tungkol kay PRRD. Mismong anak ni Duterte, ang nag-call out sa kanya si Baste or si Pulong ba 'yon? Kinall out si Bongo. Bakit hindi niyo dinidepensa yung tatay ko? Ganito ganyan. Ganun talaga. Nature na 'yan, mga kababayan, ng mga supporters, no? Loyalist at supporters. Ako nga 'Di ba? Nung minsang kinontent ko si Marcoleta dito dahil nadismaya ako sa ginawa ng House na kung saan tinanggalan siya ng tawag nito, komite diyan sa House noon, nung congressman pa siya. Nandyan pa yung live ko noon. Binatikos din ako ng mga loyalist na parang kampi pa daw ako kay Marcoleta, no? Or kampi daw ako sa mga Duterte. 'Di ba? Ako naiintindihan ko naman 'yon dahil mga loyalista sila no? Kaya nga ako lagi kong sinasabi dito na hindi ako loyalist. Pro-government ako pero hindi ako loyalist ng kahit sinong politiko. No? Kasi hindi yung mindset ko kasi hindi pang loyalista no? Ako susuportahan ko kung sino ang nakaupo diyan. Ipagtatanggol ko kung sino ang nakaupo diyan, no? Dahil naniniwala nga ako na pag ang presidente bumagsak, sabay-sabay tayong lahat babagsak. Yun yung paniniwala ko Pero hindi mo pwedeng questionin, Katonying, kung bakit tinatawag ka nilang balimbing o whatsoever dyan. Ganon talaga. Lalo na, isa kang kilalang personalidad, no, sa media. Kaya dapat wag kang maging balat sibuyas sa mga ganyang bagay. Tuloy. Kasama na po doon yung balimbing. Saan naman kayo nakakita ng ganun? Hindi. Kung ang sasabihin ko dito, masasaktan kayo, pasensya na. Kung ang sasabihin ko rito, matutuwa kayo, salamat. Pero isa lang po ang stand natin at tinuturo ko rin ito sa aking mga anak. Ang lagi nating gagawin ay kung ano ang tama. Ang lagi nating ipaglalaban kung ano ang sa palagay nating tama na may batayan. Ang problema nga lang, no? Nandyan tayo sa stand mo. Okay ang stand mo. Kung anong tama. Kanya nga lang, minsan kasi na nag-iiba kasi ang tono mo lalo na dito. Kumbaga, masasabi ko na parang
supporting, kumbaga kung sa pelikula pa yan mga kapatid, nagiging supporting actor ka ni Marcoleta eh. Oh. 'Di ba? Kumbaga itong mga bagay na to eh parang kuan mo lang to, race back mo lang to kay Marcoleta, no? Dahil alam naman natin na hindi naging maganda yung nangyari kay Marcoleta ngayon sa Senado, no? Sinibak siya as chairperson ng Blue Ribbon. Oh, ngayon parang binaback-upan mo siya. Sinusuportahan mo siya. Oh, tinitira mo rin yung mga anti-Duterte na kung saan galit din si Marcoleta. 'Di ba? Oh. And isa pa diyan yung kinabibilangan yung sekta sa pananampalataya. Iisa kayo. Oh. Ano pa bang iisipin ng taong bayan 'yan, no? Binibira mo talaga si Hontiveros. Lalo na tulad nga nito, no? Kahit sino naman mga kapatid. 'Di ba? Kasi ang interpretasyon ko talaga dito, kung wala ka talagang masamang tinapay kay Senator Risa, bakit mo hina-highlight itong mga bagay na ito? Alam mo naman na sensitibo ito at talagang umiinit ang tenga, no, ng taong bayan kapag eto na, flood control na ang pinag-uusapan. O, kinall out mo si Risa Hontiveros at hinighlight mo itong mga dokumento, no, na kung saan may flood control project di umano na insertion si Hontiveros. 'Di ba? Ganon lang 'yun eh. Kaya dapat sa Katunying, magdahan-dahan ka rin. Dapat ipakita mo talaga na kung wala kang masamang intensyon, no, dapat patas yung pag-broadcast mo dahil journalist ka eh. Ako kung bibirahin ko si ganitong senator, okay lang 'yan dahil wala naman akong kuan eh. Kumbaga ang meron sa akin dito is freedom of expression ko at sarili kong mga interpretasyon sa mga pinapanood kong balita. Kumbaga wala akong propesyon na dinidependehan dahil hindi na in the first place hindi ako abogado, hindi ako journalist, hindi ako politician. 'Di ba? Wala akong title eh. No, isang simpleng komentarista lang ako dito sa social media. Pero ikaw, no, na malawak ang impluwensya, dapat nagiging maingat ka sa mga binibitawan mo at sa mga pag-deliver mo ng mga ganitong mga bagay, ano, tulad nitong mga di umano'y expose mo. Ganon yun, Katunying. Oh. Kaya ka binabatikos ngayon dahil mali eh. No, mali yung deliberation mo sa or yung pag-deliver mo sa mga di umano'y dokumento na meron ka galing sa Senado. No, lumalabas sa mga explanation mo, no, na itong si Senator Risa parang corrupt dahil sa paulit-ulit mong paggamit sa term na insertion. 'Di ba? Tapos mas lalo pa silang na-trigger noong sinabi mo na hindi naman lahat ng may insertion corrupt. Oh. Siyempre nire-reverse psychology yan ng mga taga-suporta ni Senator Risa. 'Di ba? Ng mga kakamping, ng mga dilawan. Oh. Parang insulto sa kanila yung mga ganung binibitawan mong kwan. Mga statement. Oh. Para bang sinasabi mo na corrupt nga ang may insertion, pero hindi lahat. Oh. 'Di ba? Parang ganun 'yun eh. Tuloy. Ipaglalaban natin kung anong ating karapatan na hindi natatapakan ng karapatan ng iba. Yan po ang aking tinuturo pati sa aking mga anak. Pero hindi po ako sasang-ayon dahil lang yun ang gusto ng nakararami. Hindi po ganun. Hindi po kami ganun, mga kababayan. Ganun naman talaga sa sa mga political colors eh. 'Di ba? Pagka iba na yung binabanggit ng dila mo, medyo hindi na pabor sa kanilang sinusuportahang politiko, nag-iiba din agad yung tingin nila sa'yo. And gaya ng sabi ko, hindi mo maa-avoid yan. No? Hindi mo pwedeng punahin sila dahil bawat Pilipino kasi may kanya-kanyang paniniwala tayo eh. No? Bawat Pilipino, bawat supporters ng bawat kulay sa politika, may kanya-kanyang pananampalataya yan sa mga politiko na kanilang sinusuportahan. Dapat maging open-minded ka dyan, Katunying. Hindi mo pwede silang birahin dahil lang sa mga ganyan nilang mga sinasabi laban sa'yo.
nakikitaan nila na parang inaano mo yung puon nila, yung sinusuportahan nilang politiko, kaya ganon. Di ba? Ganun lang kasimple yun, tuloy. Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Mabalik ko lang. So, nakita niyo po mga kababayan yung chronology of event. Nagprograma kami sa radyo, binanggit namin yung ibang mga senador na meron pong insertion ayon sa description ni Senator Ping Lacson. Pagkatapos, sinabi ni Senator Risa Ontiveros na wag maniwala sa fake news referring to me. Papayag, kung kayo sa katayuan ko, papayag na lang bang kayo na mamarkahan kayo ng fake news kahit hindi naman totoo? Yun na nga ang problema eh. Mali nga kasi yung pagpapaliwanag mo. Kaya ka tinawag na fake news, no, ni Senator Risa dahil nga parang pinapalabas mo kasi sa explanation mo, no, na magnanakaw si Senator Risa dahil sa kanyang mga insertion na pinakita mo. Ganon yun. Kaya nga dapat mag-ingat ka sa susunod. Ay hindi. Kaya po, naglabas po ako ng dokumento, ng pruweba, resibo, na... mas lalo pa silang na-trigger dyan eh. No? Kasi nga, dina-justify mo pa. No? Ni hindi mo man lang binago. No? Or hindi ka man lang nag-disclaimer, mga kapatid, ito po ay amendments ni Senator Risa. No, hindi po pala ito insertion tulad ng insertion na naiisip nyo na ginawa nila Jinggoy Estrada, nila Villanueva. Wala kang ganun eh. Ang ginawa mo, ginastify mo pa. No, natotoo yung sinasabi ko. May insertion si Senator Risa. Kaya na-trigger sila, no? At tinawag kang fake news. Yun. Pero ako kasi, meron din akong ibang nararamdaman dito kay Katonying eh. Diba? Pero syempre, akin na lang yun. Personal ko na yun, mga kapatid. Kasi kung ako talaga iintindi, no, parang ang layo kasi ng sinasabi niya doon sa pinapaliwanag niya nung nakaraan. Tuloy. Ang amin pong sinasabi may batayan. At ang totoo nung kung ang sinabi namin ay hindi totoo, kung ang pinresenta naming mga papel ay hindi totoo, ang dali-dali naman pong sabihin ng opisina ni Senator Risa. Totoo naman talaga yung, sabihin natin, totoo naman talaga ito. Pero ito, hindi po ito insertion, katulad ng insertion nila Jinggoy at ni Joel Villanueva. Ito ay dumaan sa tamang proseso. No? At hindi dapat tinatawag yan na insertion, that is amendments. No? Mga amendments yan ni Senator Risa. No? Although pwede mo naman tawaging insertion yan in layman's term, pero dahil mainit ang issue ngayon about flood control, tawag nito, anomaly or flood control corruption, no, dapat in-avoid mo muna sana yung word na insertion. No? At mas highlight mo sana yung word na amendments. Dapat ganoon na lang sana, Katunying. Kanya nga lang wala eh. Imbis na baguhin mo yung pag-deliver mo, kumuha ka pa ng dokumento, naglabas ka pa ng dokumento para i-justify yung insertion na binabanggit mo laban kay Senator Risa Hontiveros. Yun, Katunying. Diyan talaga na galit sa'yo yung mga supporters si Senator Risa. Nandun na tayo sa totoo to. Nandun na tayo sa totoo yan. Yung mga pinakita mong dokumento, pero legal yan. Hindi yan katulad doon sa mga ginawa ng mga corrupt na politician na may mga insertion sila sa GAA. Hindi dumaan sa tamang proseso, hindi dumaan sa mga pagdinig, hindi dumaan sa mga pagdidebate, whatsoever dyan. No? Hindi dumaan sa tamang session dyan, sa Senado or sa House. Diba? Yung mga ginawa tulad nila Villanueva at nila Estrada, basta na lang nagsingit.
No? Basta na lang isiningit doon sa GAA. Oh. Kaya ngayon, todo deny sila Estrada. Oh, todo deny sila na hindi daw totoo yung mga yan. Hindi daw totoo nagbaba siya ng 355 million, no? Diyan sa Bulacan. Di ba? Kay Senator Rizan, makita mo naman, dokumentado yan. Kaya ka nga nabigyan ng ganyang record ng Senado dahil dumaan sa tamang forum. Oh, dumaan sa tamang proseso. Ngayon, ang pag-deliver mo naman ang problema. Dahil pinipilit mo na insertion yan. Hindi mo talaga nilinaw, no, sa mga viewers mo na ito yung mga amendments pala ni Senator Risa. No. Hindi ito katulad ng mga insertion ng mga buhayang politiko. Wala kang ganun eh. Oh. Kaya ngayon, hindi mo masisisi ang mga kakamping, yung mga dilawan, no, kung puputaktihin kanila dito sa mga social media mo, no, dahil sa iyong ginawa. Minsan kasi dapat tumanggap din tayo ng pagkakamali. 'Di ba? May mali naman talaga sa tawag dito sa pag-deliver mo sa mga bagay na 'yan. Tuloy. Sa Ontiveros na, "Hoy Tunying, mali yan, hindi totoo yan, hindi amin yan. Yung project na yan, hindi amin yan." Dali naman nun eh. Kaya nga ang tanong ko, Wala naman dapat ipaliwanag sa iyo sila Senator Risa. No? Hindi naman sila obligado magpaliwanag sa iyo. Dapat ikaw ang luminaw niyan, no? Doon sa opisina ni Senator Risa bago mo yan inere. Oh. Nilinaw mo sana, Senator Risa, nakita po kasi namin, nakatanggap po kasi kami ng mga dokumento na nagsasabi na meron din po pala kayong mga flood control insertion. Ano po ba ito, Senator Risa? May dokumento kasi kaming nakuha galing sa Senado. Oh, dapat nilinaw mo muna yan dito sa opisina ni Hontiveros. Ang problema kasi, no, binalita nyo agad. At paulit-ulit nyo pang ginagamit ang salitang insertion. Oh. Di ba? Hindi kayo nagtanong eh. Oh, ano ba to? Ano ba ang totoo dito, Senator Risa? O ngayon gusto mo na i-contact ka, mag-reach out sa'yo ang opisina ni Senator Risa at pasisinungalingan niya mga dokumentong hawak mo. Walang ganon. No. Yung katulad ni Senator Risa, hindi ibababa ang pride niyan sa mga katulad mo. Di ba? Ma-pride yan. No, kaya nga siya nag-react nung naglabas ka ng ganyan dahil nagiging maingat siya sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya. Tapos ikaw, basta-basta ka lang naglabas ng ganyang mga dokumento na hindi mo naman alam kung ano talaga ang katotohanan sa likod ng dokumento na yan. At ginamitan mo na lang ng paulit-ulit na salitang insertion. O kaya binira ka. O tapos ngayon gusto mo sila ang mag-reach out sa'yo, Katunying. Hindi mangyayari yan. No? Hindi ko nakikitang gagawin ni Risa Hontiveros yan. Taas noo yan si Risa. No? Taas noo yan. Minsan lang niya magpaliwanag. Di ba? Ipapaliwanag niya ng minsanan yan. Ngayon, bahala ka na kung hindi mo ma-pick up. Oh. And nagpaliwanag na siya. Kung ano yung mga sinasabi mong mga insertion niya, pinaliwanag na niya yan kung anong mga purpose niyan. Hindi mo maaasahan na magre-reach out sila sa'yo para ipaliwanag nila sa'yo yung mga sinasabi niyan sa dokumentong hawak mo. Walang ganong, Katunying. Ikaw dapat ang gumawa niyan doon kay Senator Risa. Ikaw dapat ang naglaro niyan. Oh. O di kaya, bakit kaya hindi nyo subukang imbitahan? No? Para magkaliwanagan kayo sa inyong programa. Inimbitahan nyo na lang sana. Hindi yung pagkatapos po na ini Hontiveros yung broadcast nyo, no, doon sa inyong tawag nito sa inyong network, nag-follow up ka pa ng live na may kasama ng dokumento. Oh. Dapat sana, no, dinaan mo naman sa madiplomasya. Hindi yung naglabas ka ng dokumento na, ito patunay, hindi ako fake news, hindi ako nagpapakalat ng fake news. Oh.
Mali yung justification mo eh. Di ba? Ganun lang yun. Kaya ngayon, no, wala kang dapat sisihin kung bakit ka tinutuligsa ng kanyang mga supporters dahil may mali ka rin talaga dyan, Katonying. Ano sa sinabi ko ang fake news? Uulitin ko, kayo pong mga matatalino, pati yung mga abogadong kakampi ni Senator Risa Ontiveros, ituro ninyo kung ano yung fake news na sinabi ko. Hindi naman ito tungkol sa literal na fake news eh. You are insinuating, no, na si Senator Risa ay walang pinagkaiba din doon sa mga ibang senador na na-call out about insertion. Dahil siya mismo may insertion din siya. Oh. Kaya tinawag ni Senator Risa na fake news ka dahil yung pag-deliver mo nga sa tungkol sa bagay na yan, parang pinapalabas mo na katulad lang din nila Estrada, nila Villanueva, si Senator Risa, may insertion din pala. Oh. 'Di ba? Alam kong alam mo yan, Katonyeng. Kanya nga lang, syempre. Ituro po ninyo. Alam mo, Katonyeng, kung makikipagtaasan ka ng ihi kay Senator Risa, hindi ka mananalo dyan. No. Hindi ka mananalo dyan. Di ba? Kasi the way niya kasi dito mga kapatid, dinideliver yung kanyang depensa sa sinabi ni Senator Risa na fake news siya is para bang nakikipagtaasan pa siya ng pride. O kayo mga abogado, mga taga-suporta ni Senator Risa, no? O kakampi ni Senator Risa, ituro nyo kung saan dito ang fake news. Hindi naman yan ang issue eh. Ang issue nga dito, nag-insinuate ka. Oh. Na si Senator Risa ay walang pinagkaiba sa ibang mga senador na na-call out about insertion. Kasi siya may insertion din. At hinighlight mo pa nga. Diba? Yun eh. Kukutyain nyo po kami dahil sa inyong ang totoo, tinatawag nyo kaming kulto, pero yung paniniwala nyo, cultish po yun eh. Diyan naman sa mga pagtawag sa inyong kulto, opinion na yan, personal opinion na yan ng mga kasi may iba naman talaga na tinatawag na kulto. No, sorry pero ito talaga ang sinasabi ng iba na kulto di umano ang INC. Dapat hindi ka na bumaba sa mga ganyang bagay dahil syempre madadamay mo na naman diyan yung inyong tawag nito, pananampalataya. Anyway mga kapatid, na-highlight naman natin yung kanyang dito. No, so yan na lang siguro para sa rebat na ito ni Katonying or sa kanya sinasabi kong tawag nito paghuhugas kamay. Kasi ako mga kababayan, para kasing dito parang naghuhugas kamay kasi talaga para sa akin lang sa personal ko lang na opinion na parang naghuhugas kamay kasi talaga dito si Katonying. Pero depende na yan sa inyo kung paano nyo inintindi itong kanyang mga sinabi dito. And ulitin ko, hindi ko sinasabing dapat yung paniwalaan, no, yung mga personal kong opinion dito, no. Ito po ay pansarili ko lang din namang opinion to base dito sa ating pinapanood. No, hindi ko to sinabi para impluwensyahan kahit paniwalaan nyo ako. May kanya-kanyang opinion po tayo. Pero pag agree kayo sa sinasabi ko, din good. No? Para sa ng iniisip.